Nagpunta pala kami dito sa bazaar, kasama ko nga yung hipag ko at saka biyanan ko. Yan nga tinitingnan niya ay mga syela yan. Titingin nga siya ng mga damit ng anak niya para sa darating na kasalan. May mga dala nga rin siyang damit na walang dupata, kaya ayan tumitingin-tingin siya ng syela para imamatch sa kulay ng mga dala niyang damit. Ganito pala ang palengke sa Pakistan. Ang tawag nga nila ay bazaar. Tapos itong kahoy-kahoy na to na parang balat. Ano kaya ito, Ang dami-dami niyan. Para siyang cinnamon, pero hindi siguro. At dito nga sa katabi, ayan, may poso, tapos mayroon dyan tinaan ng damit. Minsan, nagpapatina kami dyan, parang kulay orange yung dala namin, kaya nga lang, walang kakulay, kaya hindi na namin pinakulayan. Tumitingin din pala ng abaya tong hipag ko. Ang ganda, pero hindi niya binili. Ewan ko, baka hindi sila nagkasundo sa presyo. Sa totoo lang, madalang lang nila ako isama sa bazaar, kasi nga yung ibang tindero, pag nakita, ay Chinese, tataasan ng presyo, hindi naman ako Chinese, pero akala kasi nila ay Chinese ako. Dito kasi madaming Chinese, mga negosyante, kaya akala nila, Chinese to, maraming pera. Tinataasan ng presyo, pero hindi naman lahat ng tindero, ganun pero may ilan ganun. Kaya pagkasama nila ako, ay nagugulat yung biyanan ko, sa kahipag ko, sa mga presyuhan. Nadaanan nga namin tong bayabas, sabi ko, gusto ko yun, sabi ko, yung mga green pa, yung matigas pa, gusto ko yun. Bagay, pati asawa ko, alam nyo ba, pag andito asawa ko, nakamotor kami, magtatanong kami presyo, mahal, ang gagawin nun, mama, umuwi ka muna. Iyahatid ako nun sa bahay. At saka siya babalik. Sa kanya ako ibibili. O diba kalahati presyo mamang nabili ko, sabi niya sa akin. At ito naman palang shop na ito ay tindahan nga ng mga lace. Lace ba tawag doon, yung sa mga dulo ng damit, diba may mga design. O ayan, ganyan yung binibili niya. O itinutugma yung kulay ng lace sa damit. Kadalasan ng mga tindero dito sa shop, sa palengke ay lalaki. Pero sa mga mall naman, may mga babaeng tindera. Pero pag sa palengke, halos mga lalaki talaga. Pero meron ditong lugar na parang building siya, puro babae naman dun sa taas ang nagtitinda. Tapos, kadalasan din na umaakit doon, puro babae. Doon nga rin bumibili ng underwear yung mga hipag ko. Ako din dati, sumama doon. Kaso, iba yung dito, yung mga braba. Parang panlola. Ito, hindi ko sinasabi na buong Pakistan dito sa amin, na palengke. Ganun yung mga bra. Ewan ko kung bakit. Parang malalaki yung cup na, basta yung alam niyo yung bra ng lola, ganun na ganun. At ayan, andito na pala kami sa tindahan nga ng mga damit. Ayan, mga tela lang yan, ang bibilin mo. Tapos, pag binili mo yan, ay ipapatahi mo. Akala ko nga ang ibibili ng hipag ko dyan ay yung magiging asawa ng kapatid ng asawa niya. Kasi nga, akala ko, pang Mendy night itong mga damit na to, nang ikakasal. Sabi niya sa akin, hindi pang Mendy night na ikakasal yan. Sabi niya, mga light lang to. Pagka sa ikakasal, sabi niya, mabibigat, sabi niya, mas makapal, sabi niya, mas madaming beads, saka mas mahal. Hindi nga kami makontento sa nakalapag lang na ganun. Kaya ang sabi namin sa nagtitinda, ay tumayo ka at parang isukat mo para makita namin. Kaya ayan, hindi ko na lang sinasama yung ulo niya sa video at hiyang-hiya sa katotohanan. Ang gagandahan pagka ganitong mga damitan, pang Mendy night ito, yung unang araw ng kasal, doon yung mga sayawan. Pero konti lang pagkain pagka Mendy night. Mas maganda pa rin yung pangalawa, pangatlo, maraming pagkain. Busog-lusog talaga. Yan na nga lang orange ang binili ng hipag ko. Sa tinagal-tagal na nga ng video na to, nakakalimutan ko na kung magkano yan. Pero nasa 10 to 15,000 rupees lang yan. Nadaanan din pala namin itong mga traditional shoes na to. Kusa nga ang tawag nila dyan. Ang gagandahan lalo na yung black, pink at saka purple. Kaya kung tatanungin kayo ng mga jowa nyo, pag tinanong kayo gusto nyo pasalubong from Pakistan, magpabili kayo ng mga cute na mga sapatos na yan. May dumaan nga na nagtitinda ng ice cream, kaya ayan, bumili agad ako kasi nga gutom na ako. Kanina pa kami umaga dito, tanghali na, kaya ayan, di ko na natiis. Habang tumitingin-tingin ng budget yung biyanan ko, ay ako naman kumakain ako ng ice cream. Ayaw nila kasi diabetic yung biyanan ko, yung hipag ko naman nagda-diet daw siya. Sana all diet. Kadalasan pala sa mga Pakistani woman, matatagal silang mamili. Talagang sinusuri nila ng todo. Ako kasi mabilis lang ako mamili. Tumitingin lang ako kung ano gusto ko. Yung nabibiling ko. Sila matagal. At ayan, pauwi na pala kami. Pumara na ng rickshaw yung biyanan ko. Sabi na ibang Pinay, ang tawag daw dito, tuk-tuk. Hindi rickshaw. Iba day rickshaw. Pero dito kasi, basta ganyan sasakyan, rickshaw tawag nila. Dalawa pala kami nakasakay sa likod ng hipag ko. Sado bigat namin, Lalo na ako. Nahihiya ako sa driver kasi sumasayad na yung
likod. Sa sobrang bigat siguro namin maghipag. Kaya ayan, inayos niya kasi nga sumasayad. Ay, sus, Ginoo. Pagka kasi nagpupunta kami sa palengke, hinahatid lang kami sa labasan. Tapos pag pauwi na, ayan, sumasakay na lang kami. Kasi nga hindi makapasok yung sasakyan sa loob eh. Pero ngayon parang lumuwag na yung palengkehan no. Hindi tulad dati nung lagi ako naka-scooter. Kung napanood nyo yung mga dati kong video, seksikan talaga dyan. At dyan naman pala sa side na yan, ayan, yung papasok na yan, mga gulay naman dyan.